Hello mga bata! Narito ulit tayo sa Kids Love! Nung nakaraan, nalaman natin kung ano ang mga pwede nating makuha sa puno ng niyog at inumpisahan natin sa bunga nito. Ngayong hapon ay pagpapatuloy natin ang pag-aaral tungkol sa Tree of Life. Bukod sa bunga ng puno ng niyog, ang coconut husk ay isa rin sa kapaki-pakinabang na bahagi nito. Ito ay gawa sa fiber na maaaring gamitin sa paggawa ng mga brush, doormats, carpets, bags, ropes o tali, fishing nets, at kama. Ito rin ay maaaring gamitin sa paggawa ng paper. Ang coir fiber ay inaangkat na ngayon ng maraming mga bansa tulad ng Japan, Germany at Amerika. Sa loob ng katawan ng isang puno ng niyog, merong tinatawag na ubod. Ito ay pangunahing sangkap sa pagluluto ng lumpiang sariwa. Meron ding tinatawag na tuba na nagmumula sa kinatas na sanga ng niyog. Ito din ay ginagawang suka, pero ang pangunahing produkto na nagagawa dito ay ang lambanog o coconut wine. Maaari itong makatulong sa ating blood circulation kung hindi iinom ng sobra nito. Ang coconut shell o baon naman ay ginagawang gamit sa bahay at palamuti, at ito ang tinuturing na pinakamabentang kagamitan sa merkado. Kabilang dito ang paggawa ng bags, lampshades, fruit trays, baso, at marami pa. Ang pinaka-importanting gamit nito ay yung paggawa ng uling. Bukod sa coconut shell, ginagamit din ang katawang bahagi ng coconut tree sa paggawa ng iba't ibang gamit sa bahay tulad ng upuan, lamesa, kahon, at iba't ibang construction materials tulad ng coco lumber. Ang mga dahon naman ay ginagamit sa paggawa ng walis, sombrero, pamaypay, at bubong sa bahay. Bukod dito, ang virgin coconut oil o VCO ay mabuti sa katawan. Nakatutulong ito sa pag-iwas sa heart, colon, pancreatic diseases at pagkakaroon ng tumor sa katawan. Ang niyog nga ay may pagmamalaki ng ating bansa na nakagagawa ng mga bagay na sariling atin. Sa dami ng pakinabang dito ay maaari nang magkaroon ng hanap buhay at pagkakakitaan ng mga Pilipino. At sa Biblia, ito ay inahalin tulad sa isang buhay na maginhawa. Basahin natin ang awit 92:12. Ang matuwid ay giginhawa na parang puno ng palma. Siya'y tutubo na parang sedro sa Libano. Samahan niyo ulit ako sa susunod dito sa Kids Love, ang laboratorio ng mga batang Kristiyano!